Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ipapakilala ko kayo sa isa sa mga tanyag na tourist destination site dito sa Macau, which is ang Gia Hill. Gia, it means English word for guide. Sa mga locals, natawag nitong Gia Fortress. So alam niyo naman ng fortress, unique itong lugar na ito or yung hill na ito sa ibabaw ng bundok. Meron siyang fortress, military fortress, may tunnel, may mga cannons. So, itik sa kasaysayan ang hill na ito. Meron din siyang simbahan, meron din siyang lighthouse. Magtataka tayo, dapat ang lighthouse, tinatayo yan sa mga malapit sa dagat, malapit sa cliff. Kasi ang purpose ng lighthouse is to warn the seafarer or sa vessels na huwag kayong dumaan dito kasi delikado to, baka masira yung barko nyo, or nagsisilbing guide, ilaw sa mga dumadaan. But ngayon, bakit makikita natin yung lighthouse na nakatayo sa bundok sa palibot ng siyudad ng Macau? Well, ito yung kasaysayan niya. So that's it. Muli na ko kay mamahaw pa ko mga pipa ko and magtiwas ta regarding sa atong next content na Gia Hill. Because ang Gia Hill nindot kina siya backstory gyapon. Dira nimo hibalan ang starting point sa Macau kung paano siya nag-grow, nag-develop, nahimo siyang international nga tourist destination ang casino. Dati ang Macau trading port na siya sa mga Portugal. Mura siya story bitaw sa Magellan. Remember si Magellan is a Portuguese. So pag adton lag Cebu kabalo mo sa story. Pag adton lag Cebu gi-indoctrinate ang mga tao. Cebu ba to? Basta ka ng Battle of Mactan, oh. Gi-indoctrinate ang mga tao into religion. So, same ra gyapon sa Portuguese. Sa Portugal, yan hidiri, pero wala sila ga-focus sa religion kay kabalo man sila nga mga China atheist nang isod kayo i-convince nimo kanang mugtuos Ginoo religion. So ilahang main target is ang trading port ta gyud. Trade sila spice sa mainland. Then na-realize nila nga why not abangan ni nga portion of land, himuon nilang depot or hub sa karong panahon. So karon kato sa unang panahon ang China dili pa kayo sila nga naka-aggressive when it comes to reclamation sa mga area. So nagasinabot sila, nag-deal sila, nag-sign sila agreement nga sige, sabi ng China, sige ang mua ang land ug ang law, mo ni ang kontrata, mo ni ang agreement. While sa Portuguese mo na ang ilaha ang trading and administration. So, after na silyuhan yung agreement, dun nagsulputan ng mga building na mga western style, mga Portuguese style. Kaya makikita nyo sa mga signage nila, merong Chinese, merong Portuguese. Kasi nga influence tayo ng Portuguese dito. Hanggang sa napatayo yung chapel sa Gia Hill, yung lighthouse sa Gia Hill, at meron pa yung fort, ginawa yun to protect the surrounding area kasi nung time na yun, part sa history, nag-try yung Netherlands na sakupin yung Macau. So ganun. And during those times daw, ang Hong Kong dili pa kayo ilado sa trading hub. So focus sila sa Macau. And then sa akong pagka-research sa other videos sa YouTube, 442 years i-occupy ang Portuguese diri sa Macau. And then kani akong gitindugan karon mo ni siya ang type of Macau, ang atbang ana mo na ang Macau, ang old Macau. Ano yung meron doon is yung the fort, means military base camp. Makikita natin doon yung tunnel kung saan nag-camp yung mga military just to protect the area. Meron ding old cannon, bronze, hanggang ngayon nandun pa rin. Meron ding chapel, may church dun. And meron ding lighthouse. So, nakakapagtaka kasi bakit nandun sa bundok na yun tinayo yung lighthouse. Then hanggang ngayon napapalibutan siya ng city. So this is the history of Macau. Ito yung Lisboa, iconic na building at saka yung tower. What are you sitting at there? On the cannon. On the cannon? Yes.
Is this a Canon? Yes. I think it's not. It is a color. Okay. Yeah. Look, it's 21, 127, 37. And it's big. Right now, I'm narrating this na I'm doing the research. Hindi ko memorize. Nag-take down ko notes about sa history nila. And fascinated ko sa outcome because gihimo siyang tourist destination. And that means ang terrain. So, dira gitukod ang lighthouse. Serve as fortress. Kani siya, belong siya sa UNESCO World Heritage Site. Historical figure diri sa Macau. And then sulod dayon ang gambling o casino moto na divert ang potential dito sa Hong Kong. And then na-realize sa China, why not they are going to bank on that casino gambling. So gibuhat nila gihimong illegal ang gambling sa China, whereas sa Macau gihimong legal ang casino. That time boom ang ekonomiya, kaya ang mga sugarol kaya padulong sa Macau. Then later hinahinay ugro ang ilang economy. So that's it. And why am I saying this in connection sa itong content na Gia Hill? It's because part siya sa history sa Macau kung unsa pagsugod, how it started. Yan yung living witness mga pagtabo yung Gia Hill. That's why karon ang Gia Hill at Gia Fortress gi-preserve yan sa Macau government yung tourist destination. And because of that, kung wala na yung Portuguese para mag-trade, then there's no history. This is the history of Macau na pinapakita ko sa iyo. And now, ngayon, ito na ang Macau. Don't forget to subscribe because I will be showing more, as promised, showing more of one of the many tourist spot destination here in Macau. Siguro nahihirapan pa lang ako kasi hanggang ngayon hindi pa humuhupa ang COVID. Hanggang ngayon hindi pa humuhupa yung COVID response nila dito. Medyo stricto pa rin sila. Kita-kita sa sunod. Puhon, daghan akong i-feature din ni sa Macau or kung asa ko maabot travel adventure series. And I hope ma-earn na ko ang subscription because i-click din po ang notification bell para ganahan mi mag-edit. Ako dahil ako mag-edit. Para ganahan ko mag-edit, mag-upload kay mag-motivate ko ba nga may nadugang subscribers. And kung namin gusto ipamapana regarding din or namin plano mo anhi, i-follow lang po ni or i-subscribe ang YouTube channel. And maningkamot kung tubag sa inyong tanan sa comment section. Kung gusto mong kita mong tour guide din puhon mawala ang COVID, kita mong tour guide din ako ang mo-guide sa inyo if bakante lang akong oras.